Ngayon, ikukwento ko sa inyo ng kaunti tungkol sa kagat ng ahas. Ngayon, sa ating bansa, mayroon tayong mahigit 300 uri ng ahas, kung saan 13 lamang ang makamandag. At mula rito, 4 ang talagang mahalaga na nagdudulot ng karamihan sa mga makamandag na kagat ng ahas. Ito ay ang ating cobra, ang krait, ang Russell viper at ang saw-scaled viper. Paano kung naapektuhan ng lason na ito ang ating katawan? Ngayon, kapag pumasok na ang lason sa ating katawan, naaapektuhan tayo sa 3 pangunahing paraan. Una, nagdudulot ito ng pinsala sa mga tissue sa lokal na lugar, pinsala sa mga selula sa lokal na lugar. Pangalawa, maaari itong maging neurotoxic toxin, kung saan nagdudulot ito ng pagkaparalisa ng kalamnan na sa huli ay nagiging sanhi ng pagkabigo sa paghinga at kamatayan. Pangatlo, maaari nilang maapektuhan ang pamumuo ng ating dugo. Sa ang mga pasyenteng ito ay maaring pamatay sa pagdurugo, literal na sa Russell viper at saw-scaled viper. Ang mga viper na ito, nagdudulot sila ng epekto na apektuhan nila ang pagdurugo, ang profile ng pamumuo. Kaya ang mga pasyenteng ito ay magpapakita ng tuloy-tuloy na pagdurugo sa lugar ng kagat ng pangil. O maaari silang magkaroon ng pagdurugo sa gilagid, maaari silang magkaroon ng conjunctival hemorrhages, o maaari kang makakita ng pasa kahit saan sa katawan, pagdurugo sa ihi. Kaya lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng apektadong profile ng pamumuo. Kaya ngayon ay dumating tayo sa kung ano ang talagang kailangang gawin kapag nakita natin ang isang pasyente na may kagat ng ahas. Sa sandaling makita mong ang pasyente ay nagkaroon nito, unang bagay, tiyakin sa kanila na hindi sila dapat mag-alala. Pahigain agad ang pasyente ng patag, walang galaw. Ang apektadong paa ay kailangang ilagay na patag o mas mababa sa antas ng puso. Kailangan nating i-immobilize ang paa na ito. It's katulad ng immobilization na ginagawa natin kapag may bali. Kaya gumamit ng matigas na bagay tulad ng pamalo o patpat o tabla ng kahoy. Itali mo ito sa paa gamit ang piraso ng tela upang hindi gumalaw ang paa. Kaya sasabihin ko rin sa iyo kung ano ang hindi dapat gawin sa kagat ng ahas. Kaya kung may tao kang may kagat ng ahas, huwag siyang tumakbo, huwag silang mag-alala, ang kaba, pagkabalisa ay magdudulot ng mas mabilis na tibok ng puso, mas maraming supply ng dugo, at mas mabilis na kumakalat ang lason sa katawan. May mga tao tayong nakikita sa pelikula, pinuputol nila ang sugat at sinusubukan nilang sipsipin ang lason mula doon, ito ay walang silbi. Ito ay nag-aaksaya ng oras sa pagdating sa ospital. Tangkabuo ang dami ng lason kahit gaano kahusay sa pagsipsip. 2% lamang ng lason ang nasisipsip. May ilang tao na nagsasabi na ang alak ay ibinibigay sa mga pasyente upang mabawasan ang sakit. Ang alak ay muling magpapataas ng supply ng dugo sa katawan at ang lason ay mas mabilis na kikilos sa katawan. At sa wakas, isang maliit na payo, paano natin maiwasan ang kagat ng ahas? Kaya kung ikaw ay nasa lugar na may ahas, magsuot ng malalaking bota para maiwasan ang kagat ng ahas. Kung ang isang pungto ay natutulog sa labas, mas mabuting matulog sa isang saradong tolda. O kahit isang simpleng kulambo na ganap na nagtatakip sa iyo ay makakapigil sa kagat ng ahas habang natutulog ka. Kaya't manatiling ligtas mga kaibigan at dapat mong malaman kung paano haharapin kung sakaling mapunta ka sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat po!